sikreto ni Kapitan Gaviola ng Barangay Commonwealth. Bakit ba hirap na hirap kami sa paghingi ng informasyon tungkol sa kanyang kaso? Kung ayaw niyang ibunyag ang kanyang lihim, pues kami na ang mag-iimbestiga. Inalam ng pailon ngayon ang status ng kaso ni Kap. Dumaan kami sa tamang proseso. Sulat, tawag at pagpunta mismo sa tanggapan ng ombudsman. Ang 1 oras na dapat lamang na itagal ng pagkuha ng status ng kaso batay sa Ombudsman Charter, inabot ng siyam-siyam. Pero kami pala ay maswerte pa sa lagay na yon. Dahil itong aming nakilala sa tanggapan ng ombudsman, abay inabot na ng 2 taon bago nakuha ang dokumentong kailangan. Siya si Hermenegildo de la Paz, 73 years old. Noong 2008 pa niya ipinaglalabang makuha ang benepisyong pensyon mula sa GSIS. 3 taon na ang lumipas, hindi niya ito mapakinabangan dahil wala umanong record si Tatang sa GSIS. Pero tiwala siyang nakapagbayad ng kontribusyon sa GSIS habang siya empleyado noon ng DPWH. Kaya naman, taong 2008, siya nagsampa ng kaso sa ombudsman laban sa GSIS. Ngunit noong 2009, na-dismiss ang kaso. Nagsampa ng apela si Tatang sa kaso, pero hindi rin umubra. Bilib ako sa inyo, Tang, kasi alam niyo kung bakit? Ayaw niyo hong tumigil hanggat hindi nakukuha ang katarungan. Ano ang hinihingi niyo po sa ombudsman na dokumento, Tang? Na ipinail kong demanda sa kanila na hinihingi ko laban sa mga taga-GSIS. Sa GSIS. Kung ano man yung nandoon, pwede kong iapila sa Court of Appeal. Nung kinuha ko yung papeles, hindi rin nila maibigay. Yung nawawalang pahina? Oo. 2010 pa nang hingiin ni Tatang ang kulang na pahina sa naging desisyon ng ombudsman sa kanyang kaso dinismiss. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin ito. What? Nung pumupunta ako ron, puro sinasabi lang nila na bumalik ka na lang sa ano kasi meron pang kulang. Ganun lang ng ganun, 2 taon. Pabalik-balik. Pabalik-balik ako sa kanila. Baka mamatay na ako, hindi ko pa makuha. Silipin nga natin ulit ang Ombudsman Charter. Kung ang kaso ay taong 1999 pataas, dapat hindi lalagpas sa 1 oras. Maibibigay na kaagad ang dokumentong kailangan mo. Kung taong 1998 pababa, aabutin lamang dapat ng 2 araw. Sige nga, subukan natin ulit ang Ombudsman. Sinamahan ng filon ngayon si Tatang Hermenegildo sa tanggapan ng Ombudsman. O naibigay ko naman kay Mr. De La Paz ang nararapat. Kompleto naman yung record. Siyempre ang pagbabatayan dyan, yung nireklamo ko. Tagal na yun. Wala akong responsibility kasi tama din ito 81 pages. Hindi ko lang alam kung ano ang kanilang patakaran sa record. Since naiakyat na namin ang records na ang may hawak ng kaso ni Mr. De La Paz. Oh, no! 2 taon ang nasayang sa paghihintay lamang sa wala. Kakong tagal-tagal na niya na. Ewan ko sa kanila, nagtuturuan nung sila eh. Ayon sa isang propesor, kung may sasabatas ang Freedom of Information Bill, mapapadali ang paghingi ng publiko ng anumang dokumento mula sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Nasa konstitusyon natin yung right to information na karapatan ng citizen na humingi ng anumang informasyon na pampubliko para sa kapakanan ng citizen at para sa informasyon ng mga citizens. Pero galing sa konstitusyon, kailangan sa batas ito. Kung matuwid na daan ang pag-uusapan, freedom of information ang kasagutan. Para ang taong bayan, hindi mahirapan na malaman ang ginagawa ng pamahalaan. Dahil FOI is for you and I. Malaki ang nagagawa nito sa pagsugpo ng corruption at pagkakaroon ng better and cleaner government. Kung ikaw ay nasa isang barangay, halimbawa, may mga programa at the barangay level, may mga pondo na ginagastos ang barangay mo at magkano rin halimbawa yung ginastos dito sa isang proyekto ng gobyerno at tama ba ang pagkagastos niyan? So kapag nagkaroon tayo ng ganitong batas, anumang informasyon na gusto kong malaman,
sa kalakaran po ng gobyerno, dapat ipagkait sa akin. Hindi dapat ipagkait sa iyo. Karapatan yan natin na nakasaad mismo sa ligang batas. At ang pagka pumunta ka ngayon sa government agency, sa panukalang batas na ito, ay malinaw ang obligasyon ng pamahalaan na ibigay sa iyong impormasyon sa loob ng dito ay 15 araw. Pero hindi lahat naman ito ang informasyon. May mga exemptions po dito, no? Mga matters of national security, Yes, tama yan. mga ganong usapin. Mhm. Opo. Do you agree, sir? Meron din kasing mga klase ng impormasyon na sa pampublikong interest din, kung ilalabas mo ay maaaring makasama. Isa siya sa mga tools for better governance. Importante din yun na malaman ng tao kung paano gamitin itong batas. Kung maganda pala itong panukalang batas na ito at may pakinabang ang taong bayan, bakit pagkatagal-tagal-tagal na, ulats pa rin? Hindi naman pwedeng ako lang mag-decide niyan. Siyempre, hindi naman priority ng ating Pangulo kasi wala dun sa SONA.